Magandang araw sa inyo mga ka-idol. Ako po si George Quijano, the car loan expert. So, nandito po ako ngayon sa loob ng Ford Libis. Dealer po na madalas po akong gumawa ng content, reviews. Dito na rin po ako nagre-release ng mga bagong Ford vehicles. So, sa mga viewers ko dyan na gusto pong bumili ng bagong Ford, gusto magpa-quote po, mag-comment lang kayo sa video ito or pwede nyo po akong i-follow sa aking page, the car loan expert. Doon sa mga may problema po, issues po pagdating po sa auto loan, nais pong magpa-consult, magpa-advise, repossession issues po ng inyong sasakyan, ako mga ka-idol, kayang-kaya po nating solusyonan yan. Basta, i-message nyo lang ako mga ka-idol. Anyway, since nandito po ako ngayon at may nakita po akong bagong display dito ng 2024 7th Gen Ford Mustang GT, okay? So, hindi mo natin ito re-reviewin mga ka-idol, ikutan lang muna natin dahil hindi ko pa alam ang spec nito. It's for you to know na ano po yung mga pinagbago ng bago pong Ford Mustang na ito. At ito yung for keep na sports car mga ka-idol. Tara, ikutan natin to. Tara, let's go mga ka-idol. Samahan nyo ako dito. Pero bago natin to ikutan mga ka-idol, meron muna akong pagtatapat sa inyo. Ako po ay isa po sa mahilig po ng sports car at JDM na kotse. Pero sa lahat po ng sports car, muscle car, Mustang po ang una-una kong gustong bilhin. Bakit? Una, yung design po niya ay nagre-resonate po sa aking personality. Yung performance po niyan, riding comfort po niyan, presyo po niyan, at yung upgrades po niyan, lahat po ng yan ay nagre-resonate para sa akin. So, sa lahat po ng sports car na gusto kong bilhin, kung sakaling magkapera ko bigla, Mustang po ang una kong bibilhin. Okay? Ito po talaga yung kotse na tipo bang ipopurkip mo mga ka-idol na may magandang value. A few moments later. Tara, let's go mga idol. Excited na ako ikutan itong bagong 2024 Ford Mustang. Again, wala muna tayong review ngayon. First impression lang tayo dahil hindi ko pa alam ang specs nito. But, makikita mo rin dito yung mga changes ng bagong Ford Mustang na ito. Pakita ko muna sa inyo ang kanyang pub key. Ayan. Tatlong tone tayo. Matte black, shiny black, tapos chrome accent. Door unlock. Ayan. So, wini-welcome po tayo. Twice mong ipipress para mag-engine start. Twice mong ipipress para magbukas yung kanyang trunk. And emergency key. Just in case malobat po ang ating pub key, pwede po natin itong i-pull out para ma-access po natin ang ating door. Okay? And ganito lang po kaliit. Very sleek design. Kasyang-kasya po sa ating bulsa. Ayan, oh. Ayan mga ka-idol. Dito sa kanyang hood, still ni-retain po na malaki. Nandito po yung kanyang mga character lines. Meron siyang 1, 2, 3, 4, no? 1, 2, 3, 4. 4 character lines each sides. And meron tayong functional air vents here para mas mukha siyang sporty. Yung ilaw niya, ni-retain pa rin yung design. But itong design na ito ay nakita ko na sa Ford Expedition. And then meron tayong tatlong bar here na every time na bubuksan mo, yan, wini-welcome tayo mga idol. Tatlong cubes na mukha siyang projector na LED. Ayan, may na-notice lang ako mga ka-idol dahil medyo may parang konting angat dito, no? I don't know sa fittings kung ganun talaga, no? Ayan, no? Pero di naman siya masyadong issues. Anyway, so sa sides, ayan, makikita mo dito yung muzzle niya, yung arches niya. And ni-retain pa rin yung kanyang front grille with iconic stallion logo. Ayan, running horse, no? And ayan, ito yung bago design niya ngayon sa kanyang front bumper. Extended dito yung kanyang front grille sa baba para mas maganda yung kanyang air intake.
And meron siya ditong front chin accent. Ayan. Gwapo, di ba? Looks nice compared sa dati mga idol. Then, dito sa kanyang roofline, niretain pa rin yung design with shark fin antenna. Ito, niretain pa rin. Yung design ng kanyang window, still, niretain pa rin. Pati yung kanyang side mirror, design ng side mirror niya, 5.0 na dito pa rin. And ayan, yung kanyang side skirt ear na hindi siya masyadong obvious. All the way po yan dito sa bandang likuran. Ayan. With quad exhaust pipe, reverse sensor, and reverse camera. Still, adun pa rin yung kanyang 3 bars na tail lamps. But right now, mas mukha siyang sexy dahil nilagyan po siya dito ng papaloob ng konti na di mo na kailangan maglagay pa ng ducktail dahil mukha na siyang mas sporty ngayon. Then makikita mo dito yung design na ito. Ayan. Okay. Still, niretain po yung ilaw doon. Ayan. When it comes to tires, so rubber tire is Pirelli P0, and tire size is 255 by 40 R19. So 19 inch na gulong, and ito po is aluminum na maraming spoke with Brembo brakes caliper. Yan, yung rotor disc niya naka ventilated na rin po yan. Dito mga ka-idol, medyo mas gusto ko sana na konti lang yung spoke, no? Para mas ma-emphasize po yung kanyang rotor disc tsaka yung Brembo brakes. Itong design na ito kasi parang parang pang SUV yung design. While sa likod, ang size po natin is 275/40 by 40 R19. Ayan, mas malapad ito. Gamit pa rin is Brembo brakes. Ayan. See? Mas malakas ang kapit. Okay? So, let's check interior. Sa kanyang door panel, still ginamitan na ng leather, tapos may stitching tayo dito. Ito ni-retain pa rin ito. Ito ni-retain pa rin. Ito mga to, lahat ng to ni-retain. Ayan. Itong Mustang na to sa step seal niya, retain pa rin. Yung Recaro bucket seats, yun pa rin, ni-retain pa rin na manual. Ayan. So, big major change here pagdating po sa dashboard and steering wheel, no? Sa dashboard po niya, hindi na po yung katulad ng dati na iconic na mayroon siyang eyeliner dito, no? Yung parang para siyang parang kilay. Wala na yon. Tsaka yung bilog na aircon vents, and yung aero cockpit here na may mga pindutan dito, no? Ito, tinanggal na yon. Maging ito kulay red na. D-shape yung kanyang steering wheel. At ito yung manonotice nyo mga idol. Ito. Gwapo tignan yung kanyang handbrake. Okay? Ayan. So, let's check yung kanyang legroom. Ang height ko po is 5'5". Ito po yung pinaka-komportable para sa akin. So, ayan. So, bagay na bagay sa mga matatangkad. And malaki na po yung kanyang infotainment. Try natin buksan. Ayan. Laki. Audio. Ayan. Laki. Hindi ko pa alam kung ilang inch to. Ayan.
Same sa mga Chinese cars, no? Yung ganun, yung kanyang infotainment and instrument panel, diretso na. Ayan. Niretain pa rin yung kanyang accent na ganito, yung parang carbon fiber. Stick shift niya, na parang golf ball. Ito niretain pa rin. Basta yung seats, Recaro pa rin. Ayan. So, ito po yung kanyang headroom. Ayan. Then, check naman natin yung kanyang trunk. And yung kanyang hood. Trunk. Ayan. Okay. Nakalagay GT. May nakalagay na performance. Ayan. Still the same yung size ng kanyang trunk space. Nandito pa rin yan. Wala siyang spare wheel. Pero meron siyang tire inflator. Ayan. Check natin yung hood. So, dito yung bukasan ng kanyang hood. Ayan. Guys, I hope hindi na paprad yung kanyang hood, ano. Dahil dati, ang bigat po ng hood nito. Laki. Ayan, oh. Ayun. Yun ang malaking changes. Na naka-hydraulics na. So, magaan na lang siya compared sa dati na ang laki, tapos nakapaprad pa, mataas pa yung pagkaka-lift. Sa height ko, hirap na mga idol. Ngayon, ito na yung malaking changes sa kanya pagdating sa engine bay. And then, I noticed ito, kulay aluminum to dati, ngayon kulay black na. Okay, and engine cover, meron siyang carbon fiber accent. And then Mustang dito, ayan. So with regards to power, lagay ko dito mga idol. So ayan mga idol, I hope nagustuhan po ninyo ang bagong Ford Mustang na ito. Next video po natin, gagawin po natin ito ng separate review. Okay? Maraming salamat for watching The Carlon Expert.